sa Station 3. Gusto ko sana maglublog. Panalo guys, parang worth it to. Ayan yung 8 by the beach. What's up guys? It's rainy here in Boracay and currently it is, ay hindi na pala morning, tanghali na pala, 12:33 PM and medyo maulan. Look at the weather. Tapos malakas yung ulan kanina. Ayan, medyo may part na may binaha. So anyway, for today's video guys, we are going to try a lunch buffet dito somewhere in Station 3. And nakita ko lang siya actually sa video ni Boracay Daily sa TikTok. Kung pinapollow nyo siya, yung 8 restaurant sa Station 3. And as per Google Map, parang 6 minutes kapag diniyahin natin. So ang gagawin natin, right from our accommodation na Red Coco Inn de Boracay, mag-i-e-trike tayo for 15 pesos lang. Pag public guys, yung e-trike na sasakyan nyo, 15 pesos lang. Kapag special, pwedeng 100, pwedeng 200, pwedeng 300, depende sa layo ng pupuntahan nyo. Alright, so sakay muna tayo, tapos tuturo ko sa inyo kung saan siya banda sa Station 3. Let's go! Maghintay tayo ng e-trike. Yung mga e-trike na yan guys, literal na e-trike. So hindi siya gas. Tapos wala na tricycle dito na digas, more on electric na siya. Doon tayo sa wala masyadong sakay. So by the way guys, dito sa tapat lang ng accommodation natin, ito yung Henan Garden Resort. Tapos syempre nag-offer ng dinner buffet. And yun yung information kung gusto niyo. From 6 PM to 9 PM for 799 pesos per person. Tapos mag-a-add kayo ng 250 for unlimited drinks na yan and no service charge. All in na yon. Kung 799 lang kayo guys, i-compare natin sa Laod Restaurant. Para mas okay to, pero depende pa rin syempre sa servings at saka sa mga food choices. Actually, parang yung stay natin dito, di ba nga sabi ko sa inyo parang wala lang. Kalma lang dapat, chill na stay, pang relax, tapos pang bawi ko dahil grabe yung ginawa nating vlogmas, di ba? Pero since nandito nga tayo, gusto ko pa rin magpakita ng kahit papano mga vlog for you guys. But since maulan, wala tayong magagawa kundi kumain. Excuses. So anyway, wala na. Ang dami na nakalagpas sa e-trike. Oh, isa. Alright guys, so bumaba tayo dito sa Chooks to Go kasi may papasukan tayong kanto dito going to the beach front. And ang bango ng Chooks to Go guys. So let's go. Yan, buti na lang tumigil yung ulan and look at the sky, medyo nagiging clear na siya. Patila lang naman talaga tayo ng ulan. And by the way, meron din ditong undocs. Nagkalat ang undocs dito hindi lang dun sa may mall, sa may main road marami. Kasi madalas dun sa mall, di ba, yung undocs tinatao, like ang dami kumakain. Tapos ito, kakanan na tayo dito. Mali tayo ng pasok. Baka guys. So guys, hindi ako pwedeng lumusong. Kaka-pedicure ko lang. Medyo yung ingrown natin masakit pa. Ayan. Let's look for alternative way. Balik tayo kasi meron pa dito. Let's find an alternative way going to the beach front. Yun yung dito guys, problema sa Boracay. Konting ulan, like tuloy-tuloy, binabaha agad siya. So I think may problema dito yung drainage system nila. So dito tayo bumaba sa may Chooks to Go. Tapos lakad pa tayo doon. Palm Hunter. Charot lang. Ayan, may nakikita akong daanan pa dito. Actually marami naman yan, kaso mas mabilis lang doon. Syempre wag natin i-take the risk, diba? Yung ating paa malublog sa baha. Ayan, may nakikita na akong daanan. Ito, so may budget mark. Sana walang baha dito. Ayun, perfect. Mukhang okay naman dito. Tapos marami ditong guys, paluto, yung mga seafoods. Ayan, so nagtry na kami before na magpaluto sa Datalipapa nila. Kasi dati, maganda yung Datalipapa, ang dami nagtitinda ng mga seafoods. Tapos mismong sa tapat lang niya, pwede ka magpaluto. Any luto ng mga seafoods, pwede.
Tapos, ang price niya per kilo, yun nga lang, nasunog yung mismong Datalipapa. So, nangyari, nag-spread out sila. Kung saan sila nakapwesto. Tulad nito, meron dito. Pero, nagkaroon naman ulit sila. Gumawa sila ng isa pang area na parang mini Datalipapa, parang mini seafood market na nandun na halos, hindi man halos lahat kasi spread out pa rin sila. So, nandun na yung mga paluto. Tapos, doon na rin kayo mamimili. Yun nga lang guys, medyo pricey. Parang okay siya kung maramihan kasi syempre kunyari kung bibili ka ng 1 kilong hipon or kahit na sabi mong half kilo na hipon, I forgot, by grams ata yung rate ng paluto. Kumbaga parang ano kunyari kung half kilo lang ipapaluto mo for the price of 1 kilo, parang ganun. Pero yun, mag-explore na lang kayo kasi hindi natin itatry yun. Mag-explore na lang kayo ng mga paluto dito kung gusto niyo matry, mga fresh seafoods. Pero kung ako, I would rather ano na lang, try a buffet para sulit. Pero nasa inyo pa rin yun. Ayan. Nandito pala yung Golden Phoenix Hotel na nakikita ko lang sa TikTok. Ayan. Ayan, marami nagbibenta ng mga t-shirts, sando, bags, and in fairness, walang baha dito. Ayan, nakikita ko ng beach at, oh my god, parang kumukulimlim na naman. Taray ng dadaanan natin. Tumawag ako kanina sa 8 restaurant. I forgot kung 11 AM to 2 PM sila or 11 AM hanggang 1 PM lang. Nasa 12:50 na kasi. So kung magta-try tayo, let's say 2 PM siya, may isang oras na tayong experience yung lunch nila. Pero try natin, check pa rin natin. Yan ang beach. Nakikita niyo yung activity dock for Station 3. Ayan. Kung may mga activities kayo na kinuha, like parasailing, helmet diving, island hopping, ayan, dito, mas malapit. Kung nasa Station 3 kayo Pero kung nakastay kayo sa Station 2 and Station 1, parang sa Station 1 ata yung preferred nilang activity dock. And nakikita ko na ang 8 by the beach. So ito na siya guys. Ang pinaka parang landmark niya, 7-Eleven. Ayan. Save or save. Boracay's Best Value Lunch Buffet. $3.99 only. Check natin kung hanggang anong oras. Ayan siya. Lunch buffet. $3.99 per person. 11 AM to 2 PM pala. So we still have 1 hour. Let's go. Dito po sir. Sa mga. Pwede na yung mag-start sir. Okay. So mamaya na lang yung bayad. Yes sir. Alright. Thank you. Alright guys, so hindi na tayo mag-extra drinks. Nag-water na lang tayo. So we have clams at saka masaw. Tapos kare-kare soup, gulay yun. Actually yun lang. Nagkitay lang ako ng pansit. Natagal mag-refill ng pansit. So syempre tikman na natin. In fairness sa Shanghai, okay naman. Tignan natin yung siomai. Okay din, yung lempo. In fairness, okay din yung lempo. Sisig. Crunchy. Panalo guys, parang worth it to. $3.99 compared dun sa breakfast buffet natin sa hotel na parang limited lang. Panalo. Lunch buffet guys. 8 by the beach from 11 AM to 2 PM. I think agahan nyo na lang kasi pag naabot na kayo ng lunchtime, mahaba yung pila.
Panalo yung sisig. Aside pang sa sisig, meron pang fruits, watermelon, tapos meron ding dessert na buko pandan. Yung sisig guys, hindi siya tinipid. As in, ang sarap. Panalo. Thank you kay kay Boracay Daily. Dahil nakita ko yung video mo. Alam niyo ba guys, every time na pupunta ako dito sa Boracay, gusto ko makita si Boracay Daily kasi pina-follow ko talaga yung daily vlogs niya about Boracay. Last year, nung pumunta ako, wala naman siya dito, parang nagbakasyon nata siya. Tapos parang meron siyang itutusan na friend na kumuha ng videos for him. Now, wala na naman siya. So paano natin makikita in person, di ba? Pero si Pat Louie, kung pina-follow nyo rin siya sa TikTok, si Pat Louie naman, nakita ko last night, nagla-live, parang doon sa D-Mall. Kaso nagmamadali siya eh. So hindi na ako nakapag-hi. And just in case ma-watch mo tong video, Pat Louie, palagi ako nagko-comment. Yung mga tanong ako palagi sa mga videos mo. Hello. Pero guys, bongga. It is a must try ha. And again, 11 AM to 2 PM. Huwag kayo magpang-abot ng 12 dito kasi for sure mahaba yung pila. Siguro try nyo dito mag-early lunch like 11 AM. Go na kayo. Pwedeng walk-in, pwedeng reservation. Nung tumawag ako kanina, sabi parang may 41 packs na naka-reserve pero feeling ko patapos na sila. Tapos ayun, pinayagan pa rin tayo mag-walk-in and mag-isa lang naman tayo kaya anytime pumunta tayo dito. Hindi ko lang bet yung kare-kare na gulay. Parang may kakaibang lasa. Parang may ingredients na nag-overpower. Parang piling ko parang may pasirana. Hindi na natin kakainin yung kare-kare. Tahong. Masarap yung timpla nila sa tahong. Buti na lang guys, wala tayong mga allergies sa pagkain. Sa tao lang. Charot lang. Pakita ko sa inyo yung view natin. So again guys, ito yung activity dock. Kapag may mga water activities kayo. Plus, if you want makahanap ng legit at saka mga trusted na mga water activities, pwede kayong pumunta dito sa activity dock. Ayan, may mga tent na mga water activities na nag-o-offer. Kapag kumuha rin kayo ng water activities, dyan din kayo magre-register at may isa-sign kayo na paper. Kung malapit naman kayo sa Station 1, meron din dun sa activity dock sa may Astoria. Nandun, pasukin nyo lang yung parang gilid ng Astoria. Ganito rin yung makikita nyo. Isang area naman. In fairness umaaraw na. And again guys huwag kayong kukuha ng mga water activities sa mga hindi legit. Malalaman nyo yan yung mga nagtatago sa gilid-gilid at saka yung mga nag-aabang sa mga hotels ninyo. Hindi nyo alam kung legit yun or hindi. Kasi kapag legit sila, for sure, nandun sila sa maraming tao. Like makikita sila ng mga police, mga kapwa nila authorized tour provider. Pero pag mga illegal, ito yung mga biglang lalapit na lang sa inyo sa tago. Mga nagtatago sa puno, mga nagtatago sa main road, mga gano'n. Make sure na you-transact only sa mga legit. And also pati na rin sa mga accommodation. May group tayo sa Facebook guys, yung Boracay Daily Updates ba yun? At saka parang Boracay Kemerut. Ilalagay ko na lang dito. Pwede kayong sumali para kung naghahanap kayo ng mga tour activities or naghahanap kayo ng mga accommodations na mura dito sa Boracay, pwede kayo magtanong doon. But again, make sure na legit. Kung may mga down payment na hinihingi, try nyo makipag-video call as proof para makita nyo siya kung tunay ba or baka naman scammer lang. And gano'n. Tapos, huwag kayong papadala sa mga daming likes ng page. Kunyari may binibigay sa inyong page guys na tour provider, tapos ang page niya kunyari 100,000 likes, followers.
nabibili guys sa mga likes at saka mga follow. Kaya huwag kayong papadala sa mga ganon. Hindi porket maraming likes, maraming followers, doesn't necessarily mean na legit. Okay? Basta mas magandang may alam kayo, mas magandang mas alert kayo sa mga nangyayari sa paligid nyo para iwas sa scam. Check natin kung may pansit na. Ayan guys, so kumuha tayo ng pansit and pizza. Isang pizza lang. Hindi naman ako mahilig sa pizza. Mahilig ako sa pansit. Wala agad natin. Meron doon ano, parang roasted chicken ulit, pero hindi na ako kumuha kasi nakapag-unbox na tayo. Alam mo ano, pansit bami. Parang ganun siya. Okay naman, okay yung lasa, hindi wow. In fairness, Marky Boys approve. Approve talaga. Critics, naging ano tayo, food vlogger tuloy. At least ano tayo, transparent tayo, hindi tayo bayaran. At saka hindi tayo nagpapadala sa mga bayad-bayad para mag-review na maganda. Pizza. Parang ano siya, tomato base. Kung kakain ako ng pizza, kahit hindi ako mahilig, gusto ko cheese. Sakto lang. Nakakatawa, may nakakakilala sa atin. Hello, hello po. Ayan, wala. Umalis na sila. O basta guys, pag nakita nyo ako somewhere ha, kahit nagbablog ako, pwede nyo kayo approach. Kung gusto nyo lang kayo i-approach ha. O kahit gusto nyo magpakuha ng picture sa akin, video, go na go lang. Mas gusto ko. Mas gusto kong nakakatulong sa inyo na makakuha ng magandang memories and souvenirs like through photos or videos. Huwag kayo maiyak. Perfect, grabe. Actually naman grabe perfect na perfect, pero worth it. Ang dami pa natin lempo. Gusto ko kasi isa, no, yung sa mga lempo na kapag outing, mga ganyan, company outing, team outing, tapos may nag-iihaw ng lempo. Yun mga gusto ko. Tapos yung ayoko ng puro laman. Gusto ko yung half niya, may taba, tapos half laman. Ganun. As in, masarap. Tapos toyo, kalamansi na may chili mansi or may chili oil. Oh my god. Tapos fried rice, java rice, or kahit plain rice. Na-imagine nyo yun, grabe no. Namimiss ko yung mga team outing na gano'n. Kasi pag nag-outing kami dati sa company, o yung team namin, ako yung palaging taga-ihaw. Tapos si Mamita, si Nanay, siya yung palaging taga-marinade. Sarap na sarap pag minarinate mo na siya matagal. Tapos kakainin nyo after talagang maluto. Ay, perfect. Thank you. Minalasahan lang ako. Yung wrapper ng siomai, parang okay siya kanina. Pero pag medyo tumagal na, parang masisira na. Kapag kumuha kayo ng siomai, kainin nyo na agad. Pag pinatagal nyo pa siya ng mga 30 minutes, sa plato nyo katulad yung nangyari sa atin. Kasi titingnan natin, tapos nagre-review tayo. Tapos nagkukuda-kuda pa tayo. Ayun. Malalasahan nyo, parang medyo pasira na. And since hanggang 2 PM lang tayo, currently it is 1:34 PM. Pero parang okay na ako. Walang tiwala sa sarili mo. Kahit sarili, pagdududa ka. Ayan yung condition sa likod. Ayan
Ayan guys, wala na pila. So siguro kung grupo kayo or mag-isa lang kayo or couple kayo, punta kayo dito either 11 AM, mismong pag-start ng lunch buffet or mga 1 PM. Kung hindi naman kayo gano'ng katagal kumain, pili ko okay na sa inyo yung 1 PM. Kasi ano naman sila, nagre-refill agad in fairness ha. And look at that oh, 1:30 na, wala na masyadong pila at wala na rin masyadong kumakain. We are done here guys. Pababa lang tayo konti. Tapos bill out na tayo. And alam niyo ba guys, just to add, dito sa Boracay, maraming rumuruan ng police. At saka wag kayong gagawa ng mga violation. Yung mga hindi pwede dito gawin. Kasi once na nahuli kayo, like flying drone, smoking. Yung smoking guys, may mga designated areas sila dito. Kahit vape, wag kayong magtatrahi na magyosi kung saan nyo lang gusto. Tapos bawal magkalat. Do may nakikita ko maraming kalat. Matinik yung mga pulis dito. Yung mga ganyan. Titikita kayo. Tapos after here, pag bill out natin, punta tayo ng beach front. Like, check natin yung view. Kasi medyo umaaraw na. Ano guys, sa mga AFAM, gusto ko lang talaga sila yung mga gwapo, ganyan, magaganda katawan. Pero mas attracted pa rin ako sa Pinoy, yung mga lalaki-lalaki yung itsura. Moreno. Kahit hindi naman moreno, basta yung facial features niya. Para mga gwapo na probinsyano, mga gwapo na lalaki-lalaki. Alright, so I guess magbibill out na tayo. Let's go. Yung paglokohan itong mga to ah. Ani wings. 399. Ano yun? Yes. Different ano yan? Flavor? You So meron din silang only wings guys. From 2 PM to 10 PM. O diba? Only chicken wings. Pero syempre busog na tayo. Tsaka hindi ko feel lang kumain ng chicken wings dito ngayon. Naubusan sila atin ng pangsukli. Tayo ay mag-Gcash. Ang maganda dito guys, karamihan sa mga store, sa mga restaurant, tumatanggap sila ng Gcash. Bago lang ba ito ah? Itong lunch nyo, buffet. Matagal mo? alam ko sir is last year Okay. Thank you so much. Hindi na okay na. Salamat. Alright guys, so we are done here. And by the way, itong 8 restaurant, meron silang swimming pool. Hotel to. Ayan. Pakita ko sa inyo sa labas. Ayan yung 8 by the beach. Feeling ko 8 hotel. Not sure. Basta yan. Tapos ito yung landmark nyo guys. May 7-Eleven dito. And then yung activity dock dito sa Station 3. Ayan. Punta tayo doon. Ang daming upa. Ah, ito oh. Dito tayo. Look at that. Look at the view. Sobrang araw na niya. And hindi tayo nakapanligo today for today's video. Wala rin tayong dalang towel. Gusto ko sana maglublog. Eh si Opa, uupakan ako nito mamaya pag nakita ko. Ayun. So, dito yung restaurant. Ito yung hotel. Ay, sarap-sarap ni Lazy Bee. Oh, ayan, yung mga sinasabi ko sa inyo ng mga tent. Ayan o, tourist information desk. Tapos, dito, ayan. Check nyo na lang yan. Bahala na kayo. Dito dapat tayo lalabas guys, kanina. Kaso diba, baha doon. So yan, ganyan kaliit yung daan. Pagdating dito pero doon maluwag na. Ganyan nga lang baha. 7-Eleven. And ito yung mga yan. Yan mga legit. Diyan kayo mag-register, maghanap. Ayan, may tourist information din dito. Tapos dyan din kayo magre-register. Ayan, dito ata. Alright guys, so I guess we are done. Lakarin lang natin ulit kung saan tayo lumabas kanina. Tapos sakay ulit tayo ng tricycle going back to our accommodation. Pero dito tayo daan para makapakita ko sa inyo yung view. Ganda ng Boracay pag maaraw. Kasi makikita mo yung kulay. Diba? Ganda oh. Boracay it is. Nasabi ko nga sa inyo sa ibang vlog natin, nung unang vlog natin na maganda ditong pumunta is from November
December to January, which is sobrang ganda. Ha? Ang tara ng sea turtle dito. Ayan o, olive ridley sea turtle eggs. Please do not disturb. Oh, ang taray meron dito. O yan, binakura nila. So anyway, going back, sabi ko nga sa inyo, diba, November, December, January, walang lumot. Ayan, makikita nyo. Check natin. Kahit mainit. Let's go! O diba, wala talaga. Walang lumot. Pero nung pumunta tayo dito ng mga March, hindi ko maalala kung March tayo pumunta, pero April pala. April tayo pumunta dito, maraming lumot. Tapos kapag pumunta naman kayo dito ng July, August, September, October, expect nyo na Baguio season. Alright guys, so that's it. I hope nagustuhan nyo yung ating lunch buffet experience sa 8 by the Beach restaurant. Dito yan sa Station 3. You might want to consider guys, sobrang sulit ng lunch buffet for 399 pesos only. No hidden charges. Mag-a-add lang kayo ng 25 pesos kung gusto nyo ng only drinks, only juice. Ayun. Pero kung wala naman, may water naman sila. May service water. Merong water with lemon. Kemerut. Ayun. So, again, I hope nagustuhan nyo. And syempre, please do like this video. Subscribe to my channel, Mark Paragas Official. And hit the notification bell para updated kayo sa mga upcoming travel vlogs pa natin. And if you are planning to get any activities, tours, or hotel sa Klook guys, you can use my promo code Mark Paragas Klook for instant discount up to 5 times use per account. Alright? So, gamit lang kayo ng gamit guys. Todo promote, no? So anyway, that's really it guys. I hope na-enjoy nyo yung ating view today. And marami pa tayong gagawin. Sana marami pa tayong magawa dito sa Boracay. Kasi sabi ko nga sa inyo, chill lang dapat tayo dito. Pero since nandito na tayo, sayang din naman, bahala na, kumbaga, bahala na vlogs ang mangyayari. Thank you so much guys. Enjoy life. I'm enjoying this moment. Live life to the fullest. And syempre, sabi ko nga sa inyo, you will never get to this age again. So please do whatever makes you happy. And follow me as we discover the world one step at a time. See you on our next Boracay vlog. Mama chup chup.